Ngayon po'y Huwebes sa ika-33 linggo ng karaniwang panahon. Ako po si Father Lito Hobson para sa Biblia Rasal. Opportunity o pagkakataon. Sabi gamitin ang mga pagkakataon. Meron oportunidad. Pagkakataon saan? Gamitin ito para mamunga. Pinagkalooban tayo na napakaraming mga pagkakataon ng Panginoon. Una, para magbagong loob. Tapos pangalawa, para mamunga dito sa mundong ito. So tingnan natin kung nasaan yung mga pwede nating gamitin para mamunga. Sa unang pagbasa, sa aklat ng pahayag, si San Juan ay naiyak kasi merong kailangan bumukas noong scroll. Pero walang nagbubukas, wala nang has magbukas. Kaya naiyak siya, walang magbubukas. Tapos sinabi, ako ang magbubukas. Sino yon? Yung kordero. Yung kordero. At alam na natin kung sino ang korderong yon, ang ating Panginoong Jesucristo. Napakalaking pagkakataon na ito. Nandyan na ang Panginoon sa ating buhay. So ito na ang panahon ng pagbabago. Niligtas niya na tayo sa kasalanan. Bakit kumikiling pa tayo sa kahinaan at kasalanan? At bakit tayo pa rin ang pinananaligan natin? So kumapit tayo, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo. Sa ating ebanghelyo ngayon, umiyak na si Jesus. Iniyakan niya ang Jerusalem. Kung alam nyo lang kung sino ang nandito ngayon sa inyong harapan, pero hindi nyo ginamit ang pagkakataong iyon. Mga kapatid, huwag na nating tularan ulit yung mga masasamang pangyayari kasi hindi nila nakilala ang kanilang tagapagligtas sa kanilang piling. Ngayon, ang tagapagligtas ay naririto. Oo, alam natin, nagugunita natin yung kanyang ginawa 2,000 years ago, pero siya ay nasa sa ating piling. Kaya nga sinabi, Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Kaya gamitin natin ito. Paano? Kung hindi pa tayo nananalig ng tunay sa ating Panginoon, gamitin na natin ang pagkakataon. Seize the day. No? Carpe diem. Sana po mapalalim din natin ang pagkakakilala natin sa Kanya. At itong aking minumungkahi pa rin, nandyan lang si Kristo. Kailangan lang natin talagang pagnilayan siya at makita, pagbulay-bulayin natin kung nasaan presensya ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi nangyayari yan sa iisang idlap lang. Lahat yan ay mayroong rason kung bakit nagaganap ito. Halimbawa, nasaan ang Diyos sa gitna ng COVID? Gamitin ang pagkakataon ito ng pagsubok, magnilay, at gusto ng Panginoon, kahit ano mangyari, lumapit tayo sa Kanya. Ako po si Father Lito Hobson para sa Biblia Rasal.